So excited to share all these with you. Kung ano ang dapat napakarami. Coming from the success of the previous season, nakita natin kung gaano siya naging exciting in all aspects dahil nakita natin syempre yung chemistry at bardagulan ng ating mga hosts. Pero right now, syempre, meron tayong bagong host. Kaya very exciting to see yung sagutan nila, kung paano nila kukunin yung mga bago nilang mga alaga, di ba, etc. So, pero more importantly, looking forward tayo dito dahil kids na talaga siya. Okay. Diba, nakita natin kung paano yung naging dynamic sa previous season. Pero ngayon, mas magiging interesting siya dahil pag bata nang involved, iba talaga yung nagiging emosyon eh. Iba yung nagiging affinity natin sa pinapanood natin, lalong-lalo na kapag nakikita natin at nararamdaman natin yung kanilang sincerity, nararamdaman natin yung kanilang eagerness na makamit talaga yung pangarap nilang maging isang singer. So para sa akin, ito yung ultimate na aabang talaga natin. Pero Dong, nakapag-tape na kayo? Nakapag-shoot na ba? Marami na kami nagawang mga workshops, diba, okay, activities around, but syempre, looking forward ako sa blinds na mangyayari pa lang. Okay. So far, hindi mo pa na-witness kung paano makipag-bardagulan si Pablo sa kanyang, like kay Stel or kay Julie or kay Dee? Sa backstage. Sa backstage. So, pero syempre, nakikita naman natin sila, makikita natin sila paano sila mag-perform, di ba, as a band. Pero alam natin yung chemistry ngayon, relationship nila Billy, Julie, tsaka ni Stel. Kaya ito yung isa sa talaga makikita natin. Kasi alam natin, teammates sila, si Pablo tsaka si Stel. Pero kapag nasa The Voice stage na, malalaman natin kung ano yung magiging difference sa kanilang samahan, sa kanilang chemistry at relationship. Dahil siyempre, iba na yung goal nila dito, di ba? Makuha ang best kids na para mapunta sa kanilang team. Pero siyempre hindi magpapatalo yung pinaka-bully ng lahat dyan, di ba? Si Kuya Billy? hindi naman po si Kuya Billy. Ba siya? Pero siya ang pinaka-kuya. Anyway, of course, Dong, syempre, hindi ka lang host eh. Ikaw din ang mga kasama ng mga talents, ng families sa before and after ng blind audition. So, paano mo pinaghahandaan yun? And ano yung mga nakikita mong scenario agad-agad? Sa tingin ko, never po kayo magiging handa talaga sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kahit nung experience ko sa last season, meron mga kids na rin kasi na sumali. Unfortunately, wala masyadong nakapasok talagang umabot hanggang dulo. So doon pa lang may snapshot ka na sa anong po pwede mangyari kapag The Voice Kids. And talagang emotionally difficult because syempre ang gusto natin, especially sa mga bata, makamit talaga nila yung pangarap. Ayaw natin na disappoint sila. Yes. At yun yung mga nangyayari talaga backstage. Kaya kung paano ako maghahanda sa paparating na blinds, hindi ko talaga alam. I guess yun talaga yung isang bahagi ng show na alam natin kailangan mangyari. Pero the best that we can do is just really comfort them and assure them that this is not the end, diba? Of their dreams. Marami pa po pwede mangyari and maaaring siguro isang magandang experience ito para sa kanila makapagtanghal sa Entablayan. Kasi especially dito, isa lang ang winner talaga, di ba? So, correct. Dapat mapapaghandaan nila kung paano sila tumanggap ng pagkatalo. And I think yun yung magiging role talaga ng ating mga coaches na may paliwanag sa kanila that this is a journey, di ba? This is an experience that not everybody will have. Pero in the process of doing all this, marami kang matututunan sigurado. Lalong-lalo na bilang isang bata. But of course, ano ka naman, praktisado ka naman because may Zia and Sixta na pwede mong, nakita namin kung paano ka maging tatay. Yun na nga, kaya rin sa mahirap din, parang naiisip ko na parang anak ko na itong mga ito, paano kaya kung sila rin yung nandito, paano kung malagay sila sa ganitong sitwasyon. And yung mga kids, iba-iba ang iba-iba ang characters. Di ba? Merong nakakaintindi, nakakatanggap ng defeat, merong hindi. Lahat yan, hindi natin mapapaliwanag. So, which makes it more interesting and also challenging for me as a host. Ayan. Anyway, thank you and good luck sa iyo especially. Maraming salamat.